Yun nga. Oo. Kagabi yata na-tease ko na nabigyan ko na ng sneak peek yung ating mga viewers kung ano mapag-uusapan nating tatlo. Unahin na nga natin, Yes. ba nangyari sa Peru? Pagkaalam ko, as of today, wala pa actually na naproproklamang presidente ng Peru. As of now, ano Chaotic. tawag dito? Hindi, chaotic, pero super unliit nung porsyento ba? Kung kaya lang, papakita ko kung gaano kaliit. I-share ko yung screen ko sa wait lang. Kaya na daw ni Meps yan. O yan, pakita to. Isisend ako sa ano. Ito, isisend ko yung link. Yan, isisend ko yung link. Yan yung link. Pakita mo kung gaano sobrang liit ng porsyento between kay Sanchez, tas kay Fujimori. Pakita mo kung gaano kaliit. Ayan, oh. As of now, yan pa lang. Yan yung... Uy, halos dikit. Oo, super dikit actually. Pero si Fujimori naman, mabawi. Si Fujimori nung nakaraan, parang parang si Sanchez ata nauna. Tapos bumalik na si Fujimori. Si Fujimori talaga yung yung parang nauna at first. Pero, yun nga, si Sanchez, yan, bumalik ulit si Fujimori. So, kung magtataka kayo, kung bakit ganun sa Peru, punta muna tayo sa parang pagkaalam ko lang, super na, like, root cause ban. Kasi nung panahon na yan, si Fujimori Alberto. kasi, kay Alberto Fujimori, yung tatay ni Keiko na sumalangit nawa na or nasa impyerno man siya, walang pake. Si Alberto Fujimori kasi, bale, kung may Marcos tayo, yung Peru may Fujimori. Si Fujimori kasi si Fujimori credited, minsan naka-credit siya as like, nung panahon kasi sa Peru, dati nun, parang, 'di ba yung ekonomiya nila parang bagsak, walang makain, ganun yung inflation mas mataas pa kaysa sa anong inflation ng naharap natin. Basta parang isipin niyo lang sa utak na like apakahirap nung panahon na yun sa Peru, kaya parang si Fujimori pumasok lang dito and parang gumawa siya ng mga parang economic reforms na yun. Pero yung economic reforms na yun, habang yes, na-save nga yung economy ng Peru, na-save yung economy, pero may pagkakamali pa rin siya na laging very common sa mga diktador ever since, human rights, yung corruption, yung siyempre yung pagkasira ng democratic institutions. Sounds familiar. Oo, sounds familiar, 'di ba? Ayan, sina Marcos, 'di ba? Oo, nagki-credit na naman itong mga dictator na kasi yun nga, they are seen as like saviors. Kasi yun, kasi na-save daw nila yung economy na doon naging mas maayos naman. Tas as a part of their ideology na rin, yung parang part of their agenda ba ng mga Fujimorista, ni Fujimori, yung law and order. Bale, parang a stronger emphasis sa police, sa batas para mababa daw yung crime. Kaya parang may dating din talaga yung mga Fujimori kahit ganito sila ka pangit yung reputasyon kasi yun historic, 'di ba? Very familiar ng 2016. Oo. Rodrigo Duterte, yun. Law and order yan. Kaya yun, parang yan. Bale, yung parang in simple terms, kung meron tayong Marcos dito sa Pilipinas, yung Peru, may Fujimori. Kaya imagine mo, bale itong sitwasyon naman kay Keiko, parang si Marcos Jr. na, si BBM na O kaya part tumakbo. yun eh. Oo. Pero,
Ang pagkaiba naman kay Keiko Fujimori tas kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos nanalo agad. Si Keiko Fujimori, tumakbo na siya 4 times sa pagka-presidente ng Peru. Tatlong kampanya na natalo siya. Yung dalawang kampanya na nung 2016 tas 2021, natalo siya by a small margin. Like yung nakita nyo kanina, natalo siya by that small margin. Pakita mo nga, Meps, kung kaya. Yan. Ganyan kaliit lang siya Yan, boss. natalo nun. Noong 2016, natalo siya kay Pedro Pablo Kuczynski, which is dating president ng Peru. Pero, yun nga, napunta tayo sa part na yun na bakit ganito nga ba yung Peru? Yung Peru kasi, for the past 10 years, since 2016, nagkaroon na sila ng 10 presidente. Sounds, wait lang, pakita ko nga kung gaano ka madaming presidente na ang Peru for the past 10 years. So, pakita ko lang. Actually, sisend ko na lang kay Meps. Ito, papakita. May joke dito. Kanta daw yan ni Janela. Gag. Kanta ni Janela. Mahal kita, Peru. Mahal kita, Ang witty ah. Peru. Pero tanong ko lang, bakit yung logo naman nung Keiko parang isang tech tip YouTuber, pre? Di ba? Parang Linus Tech Tips. Yan nga. Diba? Kasi Keiko Tech kasi yung Tips, parang, Keiko Tech Tips. bale yung niya parang, Knowledge Channel yarn. yung branding niya kasi parang sa kanya lang Parang lang din niya, personality cult niya sa party niya. Like K lang eh. Pero yun nga, sinend ko na yung screenshot sa chat ng Cool FM. Ganyan po kadami ng presidente dumaan sa yan. Pinakauna si Pedro Pablo Kuczynski. Siya yung tumalo kay Keiko nung 2016 na sobrang liit lang ng margin. Bali sa kanya yung 50% kay Keiko Fujimori nung 2016 mga 49.87 lang or 49.88. Pero ito nga si Kuczynski na nag-resign kasi corruption allegations. Bumalik naman si Martin Vizcarra nung March. Malitong nakalagay dito. Dapat 2018 yan. March 23, 2018 si Martin Vizcarra pumalit. Tas nung November 10, 2020, na-impeach siya. Tas na-remove siya ng Congress ng Peru, which unlike sa atin na bicameral, yung dalawang house, may Senate, tas may House of Representatives, sa kanila sa Peru, isang house lang. Balik tawag doon na unicameral. Balik tayo dun sa listahan. Bali yun nga, tinanggal nga si Martin Vizcarra noong 2020, pumalit naman si Manuel Merino. Si Manuel Merino, dumaan lang siya ng limang araw bilang presidente, tapos nag-resign na kasi nag-protest, tapos may namatay doon na 2 sibilyan. Dumayo naman si Francisco Sagasti na somehow na maintain naman niya yung parang stability, pero may may pagkabaho din daw talaga siya doon sa pero overall si Sagasti na-maintain niya yung daloy ng day-to-day operations doon sa Peru. And pumasok nga si Pedro Castillo na isa naman sa na tumalo kay Keiko Fujimori ng once again pinakamaliit na margin. Super liit lang, pero ito naman si Pedro Castillo, tinry niyang mag-self-cook. Yan nga, natanggal nga siya kasi yung self-cook na yun, hindi naman nagtagumpay. And yan, pumalit nga si Dina Boluarte. Si Dina Boluarte naman, ma-explain ko lang, si Dina Boluarte ay isa sa mga pinaka-unpopular na world leader nung panahon na yan. And actually, siya yung pinaka-unpopular actually.
Imaginein mo 2% lang ang approval rating niya. Bale 2% lang ng mga Peruano ang nag-a-approve sa kanya. Meanwhile, yung majority ng mga Peruvian walang tiwala sa kanya. Kasi may pagkano din talaga siya. Kasi siya ay describe ng mga taga-Peruvian na oportunista at mapalin lang ganun. Kaya yun, tatanggal siya. Adolf Hitler. Pero hindi naman siya parang Hitler in some way, pero parang super corrupt lang din talaga siya and opportunist, ganon. And pumasok na nga dito si Jose Heri na ilang buwan lang din siya na Lauren Legarda. Opportunist siya. Si Pedro Castillo kasi far left. Parang in Filipino terms, si Pedro Castillo masasabi nating dibak or anak bayan or bayan muna or masasabi ng mga Duterte, mga DDS, NPA. Far left. Pero si Castillo naman kasi sa Peru socially conservative kaya kahit sabihin natin na far left si Pedro Castillo, hindi naman siya totally na pro LGBTQ. Mostly economics lang si Pedro Castillo. Kaya far left LMD lang, ganun. Oo. Pero yun nga, si Jose Heri, tas yun nga, pumalit si Jose Heri kay Dina Boluarte, tatanggal din. At yun na nga, si Jose Maria Balcazar na naging presidente noong February 18. Ngayon, ito naman si Jose Maria Balcazar, may pagka-issue din tong tong presidente na to kasi may nasabi na rin siya sa child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage. Actually, dinefend niya ang child marriage before. What the fuck? May article yan. Wait lang, hanapin ko. May ano yan, may yan, child marriage. Wait lang. Ito. Basahin nyo. Galing sa Guardian po yan. Yan. So yun nga. Yan. Yan ang inaano yan yung parang pinaka-issue ni Balcazar na yun, dinefend niya yung child marriage. Which is very problematic talaga kasi bakit mo i-defend niya? Like, child marriage is like a human rights violation kasi walang bata ang deserve na papakasal ng ganong kabata. Like, why? Pero so far si Balcazar naman na ano naman niya na may maintain niya yung parang pagkain. Yan na yung article, dinedefend niya yung child marriage which is problematic. Yan. Yeah, yun parang na natin sa Peru. Grabe ang gulo rin sa Peru. Parang sa atin lang din sa Senado pero Yung ayun changes ng administration parang Thailand. 'di ba? Pilipino Pero sa political landscape pero Thailand sa changes ng diba? leaders. Bale parang mas madalian yung yung mga walang alam masyado sa Peru. Pero parang pwede kong i-compare dito ano nangyayari sa Senado, 'di ba? As far as all of you know, ngayon tinanggal ulit daw si Alan Peter Cayetano or under disputed ata yung Senate presidency, 'di ba? Disputed daw yung Senate presidency. Bale parang ganun yung parang dynamic sa Peru, pero yung sa Peru naman executive, bale yung mismong presidente talaga ng bansa. Parang ganun yung senaryo kasi yung constitution nila parang dali lang din mag-impeach ng presidente, parang andali lang matanggal. Kaya parang ganun yung parang butas sa Peru. So yun nga, di pa natin alam kung sino magiging bagong presidente ng Peru. Kung ako tatanungin, hindi naman talaga ako Peruvian, pero kung Peruvian man ako, sana si Sanchez. Kasi si Fujimori talaga may
May problematic talaga. Kasi Very mga Park Geun-hye. mm, Rated Park K. Geun-hye, rated K. Yan. Pero yun nga, sana nga si Sanchez kasi siya lang yung parang walang problema. Ano lang siya, parang politiko lang na leftist na inaano ng Yung mga ate ko rin yung pero yun nga. So yun ang nangyayari sa Peru, apakaliit pa rin ng apakaliit pa rin nung mismong resulta. Like di pa nga dumaan yan eh. Aabutin pa ata ng ilang linggo yan. Actually. Leftist Corino. Yak. Handa na ba kayo? Hindi. The fact na Oh, actually, kasawa ni Corina actually sa hanggang Marocos eh. July. O yun, magre-recount pa daw. Tas yung Nako. inauguration pa ng mga presidente sa Peru, usually, mga July 28, which is Independence Day ng mga Peruviano. July 28 ang inauguration ng mga presidente doon sa Peru. Kaya, very talaga, very... Kung Peruvian tayo, baka sobrang kabado natin. Kabado rin talaga. SONA, impeachment day, tas doon sa Peru, magre-recount pa ng election nila kasi magulo. Yun lang naman. Yun ang nangyayari sa Peru, napaka-late pa rin ng wala pa ring resulta. At commercial break mo.